medyo ano lang po, medyo umandar lang po yung makulitan ni Pastor. Konti lang. Ayan. Kasi po habang nagsasalita po si Maris kanina, nabanggit niya po na talagang stress na stress siya, di ba po? Sabi niya talagang sa nangyayari ngayon talagang ay iba yung nararamdaman niya. Kaya po pinicturean ko siya. Sabi ko, tignan niyo na lang po yung tsura niya. Kung ganyan po yung tsura ng stress, Ay, wow! na makita niyo po yung buhok, straight na straight. At blooming po niya. Talagang, sino ang gusto na anak ng Lord na na-stress, di ba? Maganda pa rin. Amen, di ba? Sabi ko, ganyan ang anak ng Lord kahit na medyo stress. At di ba po, sexy pa rin, di ba? Ayun. Mandar lang yung kakulitan ni Pastor kasi narinig ko. Pero, ganun po, no? Bakit mo papastressin ng gusto yung sarili mo? Pero alam mo kasi meron Diyos na nag-aalaga sa'yo, na hindi ka pinapabayaan, no? Na masusumbungan mo, malalambingan mo, talagang hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. At sabi nga, iba tayo mga anak ng Lord, dahil pag tayo ng problema, meron pa rin tayong peace. Amen. Pag may problema ba kayo, nawawala yung peace? May nagwawala ba rito sa bahay pag may problema? Wala. May nangangabi pa ng kapitbahay dito pag may problema? Wala naman, ayan. Kasi nakakangiti pa rin tayo. Amen. Dahil buhay ang ating pag-asa. Una, alam natin na meron tayong Panginoon na nag-aalaga sa atin, nag-aaruga. Pangalawa, alam natin na ang problema ay lilipas din. Amen po ba? Matatapos din ang lahat ng yan. Kanya kabuti ng ating Lord. Amen? Palakpakan nga muna natin ang Lord. Inagay lang ako po bawat sila tumayo. Meron po tayo babasahin na isang teksto lamang po. Kasi ang pag-aaralan po natin ay nakaakibat dito sa teksto na to. Ayan. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Santiago or James. Ayan. I believe. Ayan. Pagpupunta tayo ng school, anong dala natin? Bag, ballpen, papel, libro. At pagpupunta tayo ng church, anong dala natin? Bible. Bible. So alam ko may mga dalang Bible. O kung meron mo sa cellphone ay mayroong downloaded na app, Bible app. Amen. So makipagbukas po kayo sa James chapter 1 verse 17. Alam ko po na ang iba sa atin o lahat sa atin dito ay familiar na sa verse na ito. Pero kasi po ang topic natin ngayong umaga ay nakaakibat po dito. Yan. James chapter 1 verse 17. Ito po ang sinasabi. Ang lahat ng mabuti, ang mali ang ito Tama po. 117 na. Wait lang po. Wait lang. Mali ata yun natin. Yun, 417 pala. 117 pala yung isa. 4. Yan. Ganyan po talaga kapag live. Diba? Back to you. 417. Ito po. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ayan. Siguro na medyo, ano kaya yun? Ayan. So ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa kagalakan sa aming mga puso, Lord, sa umagang ito. Tuloy nga, Panginoon, sa piling mo, Lord God, andun, Lord, ang pag-asa, andun, Lord God, ang kapayapaan, pagin, Lord, ang kagalakan, Panginoon. Dahil tuloy nga, Lord God, ang aming satisfaction ay sa piling mo, Panginoon. At sa oras ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng salita, patuloy po namin dalangin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Ikaw po, Panginoon, ang magturo sa amin. Lord, huwag niyo nga po hayaan na mangibabaw sa amin ng pagmamalaki, ang pagyayabang, o maging, Lord God, ang mga excuses. Bagkos, Panginoon, sa aming pag-aaralan ngayon, aming itong nakapin, aming tanggapin. Lord, magkaroon kami ng puso na nagpapakumbaba, Lord, na handang magpabago. At hindi lang, Panginoon, basta ganun, Lord, kundi puso, Lord, na handang sumunod, Lord, ng totoo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, sa iyong salita ngayong umaga, ito ay isang bagay na makakapag, Lord God, restore sa amin, na makakapag, Lord, mag-make sa amin, Lord, to be a better person, Panginoon. Kaya dalangin ko po, nasa oras na ito, ikaw po ang magpalambot ng puso ng bawat isa. Gamitin niyo po ang iyong lingkod at patuloy na ikaw ang siya mahayag at ikaw ang siya mapapurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. And it is exactly 10:45. Ayan. 10:45 po ano? Meron na po ang bawat isa sa oras.
Ayan, 10:45. So tayo po ay magsimula na. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay tawag doon, aware na po tayo. Ano po? Sige na. 1, 2, 3. Punctuality. Ayan. Sino po rito yung na-awardan yan nung kinder? Meron ba? Men. Nung elementary? Men. Kasi nung panahon namin mga ganyan, most punctual, most obedient, most, ano ba yun, yung masayahin. Ayan, industrious. 417 po yan na lang, hindi 1-4. That's 4. Ayan. So, sabi nga po, no, punctual. Ayan. Alam nyo po, makwento ko lang sa inyo, na, nung third year high school ako, ayan, nangyari po na meron po akong teacher na hindi nakasundo. Ayan. Bakit? Kasi po, habang nagdi-discuss po siya, sinabi niya, kayo ha, lagi kayong late. Sabi niya, ang klase natin, 6:30. Dumarating kayo dito, 6:35. Ang iba naman ay 5 minutes na lang. Sabi niya, anong oras ba dapat kayo pupunta rito? Tapos sabay tinanong niya isa-isa, anong oras ba kayo pumupunta? Di ba, sumasagot, 6:20 po umaalis sa bahay. 6:30 po umaalis sa bahay. Nung sa akin, tinanong niya ako, ang sagot ko, 3:30 po ako umaalis sa bahay. Nagalit siya. Piloso po ka. Sabi niya, ano 3:30? Sarado pa yung school nun. Eh, hindi niya po kasi alam na yung ate ko, officer sa CAT. Kaya po hinahatid ko sa school ng ganung oras. So, sabi ko sa kanya, sir, totoo po. 3:30 po talaga ako naalis sa bahay kasi yung ate ko po, officer, eh babae, kailangan pong ihatid ko dito. At hindi niya matanggap. Galit na galit siya sa akin. Pero na-share ko na po sa inyo. Kasi sinabi ko siya, sabi niya kasi about punctuality. Yan no, kahit hindi niya matanggap yun, totoo yun. Kasi talagang 3:30 ako maalis kasi yung ate ko nga po ay nung time na yun ay officer. Siyempre, nagkaroon po kasi ng trauma yung ate ko na tumalon po yun sa tricycle. Kasi akala niya, dadalhin siya kung saan-saan nung tricycle driver. Kasi sabi niya, bababa na ako. So, sa pangyayari yun, hindi niya na kaya mag-isa. Kaya po, sinasamahan ko siya. At hindi na po talaga matanggap ng teacher ko na totoo yung sinasabi ko na 3:30 ako ng umaga umaalis. Ayan po, no? So, sabi nga po, no, pag sinabi natin punctuality, talagang napakahalaga niya. Sa tingin niyo po ba mahalagang bagay ang pagiging punctual? Yes. Amen? Lalo na siguro, hindi lang ito basta nag-a-apply sa school, sa trabaho. Lalo na po siguro, alam na alam ng mga nanay itong usapan na to. Sino kaya pinakamaagang gumising sa bahay? Nanay. Bakit kaya? Kasi dapat punctual sila. Hindi sila malate ng gising. Kasi pag gising nila, luluto, mag-asikaso. Lahat na ng ayan, no? Napakarami. So sabi nga, no, kapag na-late sila ng gising, mahirap. Dahil maraming mga bagay silang hindi magagawa na dapat magagawa sana nila. So pagdating sa mga adjustment, kung gusto mo may adjustment sa buhay mo, ano kailangan meron ka? Pagiging maaga. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, pagiging maaga. Pagiging maaga. Ayan. Alam niyo po, ang pag-uusapan natin ngayon ay wala nang iba kundi tungkol po sa ating gawain sa church. Amen? Kasi nga po, anong tema natin? Consistency. At praise God, pwede bang palakpakan niyo ang mga sarili niyo? Ayan. Kasi alam ko, marami ako nakikita ngayon talaga nag-strive sila for being punctual. Amen? Ang mga dating nakikita ko dumarating na nick of time. Alam niyo po yung word na nick of time? Yung parang 2 minutes na lang simula na. Ngayon ay 30 minutes o wala pang 30 minutes, 45 minutes before nandito na. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin ng Lord. So, itong pag-aaralan natin ngayon, hindi ito para patamaan kung sino man. Kundi ito ay para maging consistent tayo. Amen? Para makita natin ang kahalagahan ng pagiging consistent when it comes to time management. Amen? Alam niyo po ba sa pagiging Kristiyano, pati yung yung topic ng time management ay kasama. Kasi nga sa usapan sa Biblia, lahat po ng aspeto ng buhay natin ay kasama. Amen? So kanina sa teksto natin, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang ginagawa o dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. At sabi ko nga po, ang pag-usapan natin ngayon ay nakapaloob doon. Bakit? Ang pagiging maaga ba ay mabuting bagay?
Ulit. Sagot po ang lahat. Ang pagiging maaga ba ay mabuting bagay? Amen. Pangalawang tanong, alam ba natin na mabuti ang maging maaga? Amen. So, dahil alam natin, kapag hindi natin ginawa, tayo ay nagkakasala. So, gusto ba natin magkasala? Hindi. Ayan. So, sabi nga, para tayo mga bata, no? But then, napakahalaga sa oras na ito, matutunan natin maging consistent tayo when it comes to punctuality. Amen? Sabi nga po, pag pumunta ka daw sa mga churches, yan, iba't ibang churches, isa daw po kadalasang problema. Amen? So, ano kaya yun? Yung pagiging late ng mga miyembro. Isa na po sa may common denominator, yan, common denominator ng bawat churches ay yung pagkakaroon ng maraming late. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka ba doon? Ayan, ano? Siguro dati, no? But then ngayon, 2024, we are striving. Amen? We are striving, oh, lahat mo tinatanggal isa-isa, no? Ayan. So sabi nga po, no, isa daw po sa magiging concern, ano, sa maraming nagiging concern ngayon sa maraming churches, yung tinatawag na hindi natin na-appreciate yung pagkakaroon ng punctuality. Amen po ba? No, minsan akala natin, pag maaga, dumarating tayo, sabihin natin, wala pang tao. Sayang naman, ang aga ko pa naman. Sino yung makakapagsalita na ng ganon? Ha? Ang aga ko dumating, wala pa pala. Dapat pala, kani-kanina na lang ako. Amen? Alam ko, naging words din natin yan. But then, hindi mo ba alam na sa pagiging maaga mo, very good po. Amen? Sa pagiging maaga mo ay maaasahan ka. Kasi hindi ikaw yung inaantay. Mas magandang nag-aantay kaysa inaantay. Amen po ba? So pag-usapan natin, ano nga ba yung meaning ng punctuality or punctual? Ayan po. Punctuality meaning niyan, quality or habit of adhering to an appointed time. Buti sana kung wala kayong usapan. Sige, makita tayo. Anong oras? Bahala na. Ayun, kahit anong oras ka dumating. Amen po ba? Amen? Kaso nga lang, pag may usapan, dapat dumating ka sa oras. So sabi yan, a quality or habit, anong klaseng quality meron? Kapag late ka, good quality or bad quality? Bad. Ano naman sabi, anong klaseng habit? No? Sabi nga na punctuality, a habit or quality of adhering. Ibig sabihin talagang tinutupad mo. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo na makarating ka in appointed time. So may tanong po ako, anong oras po ang usapan natin dito sa church na simula ng ating gawain? Parang hindi alam Ulit, linggo-linggo po nagkakaroon tayo ng announcement. Ulit, anong oras po? 1, 2, 3. 9:30. Ayan, kumbaga, ayun po yung ating call time. At anong oras po tayo nakapagsimula? 10. Ayan. Palakpakan nga po ang nakakarating ng 9:30. Yay! Pag na pumalakpak kayo. Sabi ko nga po, lahat tayo ngayon nagtatry. Amen? So, sabi ko sa prayer ko kanina, sa puso natin, alisin ng Lord yung mga excuses. No, kasi pag palagi tayo may excuses, hindi tayo mag-learn. Amen po ba? Ang kailangan natin magkaroon ng word na adjustment. Sabi niyo po, adjustment. Ayan, ayun lang po talaga. Sabi nga po, sino po sa atin na nakaranas na nagtatrabaho ka, ang oras ng pasok mo ay 7 p.m. Pero ang dadaanan mo ay napaka-traffic. Aalis ka ba ng 6:30 sa bahay? Ayan. Anong oras ka aalis? Usually, 5 or 5:30. Nag-aalat ka actually ng 1 to 2 hours. Amen po ba? Dahil ayaw mo malate. Ayan. Sa usapan din, lalo na kapag merong swimming. Gabi pa lang, busy na. Sino po sa atin na nagre-ready na ng damit niya, kinubukasan para sa linggo? Sino po ang nagpa-plancha na ng damit niya, nasusuotin sa araw ng linggo, Sabado pala ng gabi? Sino na sa atin ang mga naglabanan ng Sabado kasi ayaw maglaban ng linggo? Sino po sa atin naglinis na? No? O nagluto na ng madaling araw para may pagkain na mamaya tanghali, hindi na abutin ng alas 10 na nagluluto pa. Ayan. So, it's about adjustment.
Amen po ba? Napakahalaga po ng word na adjustment. Kaya nga po, no, sinasabi rito, no, na kapag daw po kasi yung meron tinatawag na walang punctuality sa isang church, ibig sabihin, hindi natin tinitingnan na mahalaga ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, masakit man isipin sa mga ibang nakakarinig o nakakatanggap ng salita na hindi ka nga nalilate sa trabaho, hindi ka nga nalilate sa school, pero pagdating sa church, okay lang sa yung malate. No? Wala dito yan. Wala dito. Wala pa dito. O, wala dito. So, sabi nga tamaan na kung sinong tamaan, pero kailangan bago kasi. Amen po ba? Amen. So, gaano po ba tinitingnan na makaharap mo at makapagliit mo ang presensya ng Panginoon? Gaano ba kahalaga sa iyo na magkaroon ka ng fellowship sa kapatiran? Amen. Sa oras na itinakda. Sabihin po natin, oras na itinakda. Oras na itinakda. Ayan, napakahalaga po noon. Kasi nga, dito rin makikita kung anong klaseng tao tayo o anong klaseng Kristiyano tayo. Amen po ba? Malinaw na po ba sa inyo yung introduction ko? Ayan. Kasi po, bakit kaya ganun? Bakit nga ba mayroong mga tao na hindi nagiging punctual o hindi nagiging maaga? Marahil lang iba ay hindi ito tinitake seriously. Amen? Ibig sabihin, hindi nila ito binibigyang pansin na hindi. Si Pastor Ryan po, isa rin po ako sa guilty sa mga ganyan. Nung kabataan ko siguro, elementary, mga nasa grade 5, grade 6 ako, hanggang grade 8. Kasi second year high school yun. Ayaw na ayaw ko po na umaatid ng, yung sa part ng awitan, ng praise and worship. Hindi ko alam kung bakit. Kaya pinipili ko magpalit. Akala mo naman nakikinig sa sermon, hindi rin naman. Masabi lang na umattend ako nun. Yung ilan ko mga ganun. So, ang gagawin ko yan, nakaupo ko, pinapakinggan ko pa kung tawag doon, pinapakinggan ko kung may tunog pa ng gitara. No? Pero alam niyo po ba, sa gawain ko pa lang yun, ang dami kong namimiss. Ang dami kong nalalampasan ng magagandang bagay. Amen? Alam naman natin na kapag sa praise and worship, diyan natin talagang na-outpour natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. Diyan natin talagang diyan din yung time na sama-sama tayo, umaawit, ng laman ng puso natin ay naitataas natin sa Panginoon. Amen? At pangalawang bagay, hindi handa yung puso ko sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. Dahil po yung pag-aawitan natin, pag nabutan po natin, dyan po piniprepare ang Holy Spirit din yung puso mo na tanggapin ang Word of God. So, nung time na yun, talagang sabi ko, Lord, sorry. Nung naunawaan ko na yun, at pinag-pray ko sa Lord na hindi na mauulit. Amen po ba? So, some people o some Christians do not take it seriously. At sa iba naman po, meron naman din po yun na talagang binavalue ito ng highly. Ibig sabihin, napakahalaga sa kanila. Ayaw nilang malate. Sinasabi nga nila na kung hindi ako nililate sa trabaho, hindi ako nililate sa usapan ko, sa kakilala ko, sa kaibigan ko, mas lalong hindi dapat ako nililate sa date ko sa Panginoon. Amen. Ayan. So, alam ko nakukuha natin yung ibig sabihin ng punctuality at kung gaano ito kahalaga sa gawain ng Panginoon. Isa pa po sa magandang bagay, sa pagkakaroon po ng punctuality, lalo na po doon sa may mga part. Ayan. May part po sa ating gawain. Amen po ba? Halimbawa, ikaw ay song leader. Ayan. Example lang, song leader. Ang simula natin ay alas 10. No? Actually, nangyari po, naranasan na ito nila ni Pastor Ryan sa dati. Ayan. Na ang magpapaawit po sa amin ay talagang simula na ang service, wala pa po. Kaya nagtuturuan na kami, sino magpapaawit? Sino magpapaawit? Ayan. Buti na lang po talagang ready rin yung mga backup namin ng time na yun. Kaya, nung dumating yung magpapaawit, diyan ka na sa baba. Kasi meron na, hindi naman pwedeng para kang tawag din yung parang grand entrance. Ayan. Diyan na siya. Yay! Hindi ganun. So, ano ba, merong part sa gawain ng Panginoon sa araw ng linggo.
dapat i-aim mo na hindi ka nalilate. Amen po ba? Kasi pagdating mo nito ng maaga, nagpipray ka, naghahanda ka ng sarili mo, ang hirap na darating ka na parang hinahabol mo, tapos biglang pupwesto ka. Sasabihin ko sa inyo, hindi po magiging maayos ang takbo ng sarili mo. Amen? Hindi ka magiging payapa, para ka lang naghahabol. Pero kung magiging maaga ka, hindi ka nakaka-apekto doon sa kasama mo, hindi ka nakaka-apekto sa kabuuan ng gawain, at maging sa sarili mo, hindi ka apektado. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yung pagiging maaga. Sabihin nyo nga ulit, pagiging maaga. Pagiging maaga. Ayan. So, pag-usapan po natin ngayon, ilan lamang po ito? Ayan. Nandiyan tayo sa ilan lamang po ito. Na makikita natin na ano bang naipapakita kapag tayo ay may tinatawag na lack of punctuality. Ayan. Kaya nga sabi diba nung iba ay parang hindi ito siniseryoso. Pero ang pagiging lagi pong huli o late ay meron pong ibig sabihin. Meron po itong tinatawag na impact sa iba't ibang aspeto. So ready na po ba tayo? Amen. Ayan. So unang bagay po, pag sinabi po kasi na meron tayo yung parang bisyo, ayan, sabi mo, bisyo ng pagiging late. Ayan, napakahirap po nun. Pag sinabi natin na bisyo tayo na pagiging late na parang baliwala sa atin yon, ibig sabihin nun, pagdating sa ibang tao, ang katotohanan, we are mistreating them. Pag sinabing mistreating them, mali yung pakikitungo natin sa kanila. Do you agree? Na kapag late ka sa usapan, late ka sa tamang oras na sinasabi, at especially late ka sa gawain ng Lord, hindi lang tawag minimstreat mo. Sino ang minimstreat mo lalo? Ang ating Diyos. Amen. Sa tingin niyo po ba ang Lord late? Sa tingin niyo ba ang Lord pinag-aantay ka sa isang lugar? Hindi. Kasi sinabi nga, di ba, omnipresent siya. Lagi siya nandoon. Bakit? Kasi lagi ang mata niya nga nasa iyo. Amen? So, sa atin, God is not misleading us about time. Although ang ating Diyos ay hindi siya bound ng time, pero tapat siya. On time siya. Ngayon sa pagpapala niya nga sa atin, on time siya, hindi siya late. Amen po ba? So, kapag tayo po ay meron po yung gawain of being lack of punctuality, ito daw ay sinasabi na nagnanakaw tayo ng oras ng ibang tao. Ang bigat, ano? Ano daw po, kapag tayo gawain natin ng late, o ang gawain ng isang tao ay malate, nagnanakaw siya ng oras ng ibang tao. Paano nangyari? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa na lang, isang kapatiran, may usapan sila ng alas 10. Itong kapatiran na isa na talagang on time, sinabi niya, ay sige, tapusin ko na lahat. Binilisan niya para maaga ako makapunta doon. Yung time sana, na-relax lang siya nagtatrabaho sa bahay nila, minadali niya. Amen? Pinaikli niya para lang magkaroon ng allotted time. Tapos ikaw, nasa bahay, ngayon ako maligo, 30 minutes pa. Umaya na. Kasi pag 5 minutes na rin. Alam mo bang ninanakawan mo ng oras yung katagpuan mo? Lalo na dumating siya ng 30 minutes ahead o 1 hour ahead sa oras ng pinag-usapan ninyo. Amen po ba? Ang tanong, kung ikaw yun, anong mararamdaman mo? Amen po ba? Alam ko na po ang sagot ninyo. Siguro yung iba, considerate, okay lang. Okay lang, pero pag nandun na sa sitwasyon na yun, inagahan ko pa naman. Ayan, di ba? So, huwag nating nakawan ng oras ang ibang tao sa pagiging late. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, huwag mo agawan ng oras ang ibang tao. Ayan. Lalo na sa gawain ng Lord. Amen po ba? Amen. Ulit, parang, huwag nating agawan ng oras. No? Ang gawain ng Lord. Amen po? Amen. Ayan, so magiging maaga tayo. Magiging maaga tayo. Amen. Ayan. So sabi nga po, no,
We do not mistreat others dapat. And we do not mistreat ang gawain ng Panginoon. No, huwag nating agawin ang oras ng iba. Huwag nating agawin ang oras ng para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Alam ko, nandagay ko dyan, ano? Kaya dyan, JD. Sige, lipat pa po. Ayan. Pangalawa. Sige. Alam niyo rin po ba na kapag tayo ay late, ay ito ay nagpapakita ng walang respeto sa tao o sa gawain. Amen. Alam niyo po, proven and tested na po yung salita na yan, yung about respect. Kasi kapag nagpatawag sa iyo, ulitin ko, kapag nagpatawag sa iyo ay kilalang tao, lahat na ng paghahanda ginawa mo before pa yung oras na yun. Amen. Pero, ang sakit man, no, bakit pagdating sa gawain ng Lord, makipagligtas sa Panginoon, dumarating ba yung time na parang naglalaban pa kung maghahanda ba tayo o hindi? Kung ayaw ba nating malate o okay lang malate tayo? Na pag sa ibang tao na alam nating mahalaga, we can't make excuses. Actually, sa boss mo, kaya mo magbigay ng excuse? Pag pinatawag ka ba halimbawa ng mayor, kaya mo bang magbigay ng excuse? Diba? Pero bakit parang ang pagkakilala natin sa King of Kings and Lord of Lords, sinisigaw pa natin. Pero pagdating sa oras, hindi natin sa King of Kings and Lord of Lords. He is just another King and Lord of Lords. Pero hindi dapat ganyan. Amen po ba? We must show respect sa abang tao, lalo na sa ating Diyos, by giving, no, yung dapat na oras na binigay natin, yung pinag-usapan natin. Amen po ba? Amen? Amen. Kaya parang medyo lumulungkot na kayo Sabi ko nga po, itong 2024 nakikita ko po yung changes. Ito po ay ating pinag-aaralan ngayon because God wants us to be consistent. Amen po ba? Amen. Sabihin niyo po, consistency. Consistency. So, kumbaga, ito ngayon ay dinidiktik sa atin ng Panginoon ngayon para hindi lang tayo pang January. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi tayo pang January lang Hanggang pagdating natin na Lord, makasabihin nyo pang 2024 lang. Hindi. Talagang magiging practice na natin. Kaya nga, sinabi niya, a lack of respect for others. Alam ko po, ang mga taga-FCC San Jose ay marespeto. We respect ourselves, we respect other people, especially we respect God. Amen po ba? So, buburahin na natin yung sa buhay natin, yung pagiging, ano daw? Late. Ulitin ko. Salamat. Amen. I congratulate yung nagpapatuloy dito, no? And then I encourage yung mga nagsisimula na. So we will, aalisin na natin yung pagiging late. Amen po ba? Amen. Ayan, hindi ko napapakalawakin. Alam ko, kasi direct to the point Pagkabasa pa nga lang, kumukurot na. Ayan, no? Pangatlo, sinasabi rin na, alam niyo po ba yung tinatawag ng golden rule? Sinasabi nila, sino nagsabi niyan? Pero sa Bible natin nabasa yan, di ba? Huwag mong gawin sa, di ba, ang ayaw mong gagawin nila sa iyo. Pwede mo rin din baliktarin. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Amen po ba? So kapag late ka pala, ayan, binabiolate mo yung tinatawag na golden rule. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mong nag-aantay. Ikaw mismo sa sarili mo, naiinis ka pag merong late. Ikaw mismo sa sarili mo, nauubusan ka rin ng pasensya kapag inaantay mo, lalo na pag asawa mo, matagal. True. Kaya, wag mong i-violate. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa iba. Pero salamat na lang. Dahil nga ang ating Diyos ay kind. Alam niyo ba yun? Na ang Diyos ating kind. Hindi niya ginagawa sa atin yung mga nararapat para sa atin. Na kahit tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya pagdating sa oras, sa gawain, hindi niya naman sinasabi, sige, ililate ko rin yung pagpapala ko sa iyo. Ay mamaya, ililate ko ng mga 10 seconds yung hininga mo. Amen?
Nawala yung hangin. Palate-late ka, ilang oras kang late? 30 minutes? Yari tayo siguro na kung ganun ng Lord yan, ha? Pero salamat na lang ating Lord, napakamapagpasensya. Amen po ba? So, huwag nating i-violate ang isang bagay na ayaw mong ginagawa sa'yo. So, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. So, dito sa gawain ng Lord, ikaw rin naman ang magbe-benefit kapag ikaw ay maaga. Naniniwala ba kayo doon? Amen po ba? Ikaw rin yung magiging masigla kapag ikaw ay maaga. Meron ba pumunta rito nung maaga ka, patamlay ka ng patamlay? Hindi, actually po, nagiging matamlay yung mga late pa. Bakit? Kasi sabi nila, I miss something. Yan. May na-miss na, ang tanong nga agad, ano na, nasaan na? Tapos na po yung awitan. Ayan. O kaya bisa nagmamadali ka pa pumasok. Amen. Pero pag maaga ka, prepare ka. Handa ka. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Ayan. So, alam ko may natututunan tayo. Alam ko na sa napag-aaralan natin ngayon, napaka-basic. Actually, basic po ito. Kaso nga talagang mabigat. Mabigat na usapan. Amen po ba? So sabi ko nga kung sa iba nagiging problema to sa ibang churches, it is my prayer na oo, hindi natin magagawang perfect. Wala naman kasi perfect churches, di ba? Ang Lord lang natin ang perfect. Pero at least, we can try. Now, we can strive, no? Amen po ba? Na dito sa atin, sa gawain natin dito, ay mas lamang po. Ayan, sabihin na natin, realidad, mas lamang po ang magiging bilang ng punctual kaysa sa mga late. Pwede po ba yun? Ayan. Ano daw, mas lamang ang bilang ng mga punctual kaysa sa mga late. Alam niyo po, hindi naman sa pag-ano, no? Makikita rin natin dito yung spiritual maturity. Sasabihin ko po sa inyo, yung spiritual maturity natin, kitang-kita rin po sa bagay na ito. Sabi nga po sa mga businessman, no? Kapag businessman to businessman na nag-usap, malalaman na nila kung kailangan nila makipag-deal sa business doon o hindi. Paano? Kapag na-late yung kausap nilang businessman, cancel na ang deal. Sasabihin ko po sa inyo, sasabihin na cancel na ang deal. Bakit? Oras pa lang hindi nga kaya tumupad. How much more sa pag-uusapan namin about sa business. Amen. Kung babasa lang po tayo dito sa gawain ng Lord, kung sino po siguro yung mga dapat na talagang meron part sa gawain ng Lord, no? Kailangan po maging professional din tayo. Amen. Kaya nga po sinasabi din na dapat may respeto tayo. Dapat hindi tayo nag-aagaw ng oras ng iba. No, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi dapat talaga hindi tayo nakasayang ng oras. Kailangan on time po tayo. Amen po ba? Lalo na po sa mga leaders. Taas nga po kami ng mga leaders. Huwag po kayo magtago. Ayan. Lahat ng leaders. We are expected. No? Na tayo po yung magpasimula. Magpatuloy. Amen po ba? Ayan. Ano nga daw po yung word na dapat lang? Adjustment. Sabihin nyo nga po, adjustment. Adjustment. Ayan. Sige. Magkaroon lang tayo ng konting evaluation. Ayan. Anong oras po tayo gumigising sa araw ng linggo? 6. Sino po ang sinasabing alas 5? Gising na? Meron? Alas 6? Amen. Alas 7? Minsan. Amen. No? Sino po rito yung may inaasikasong mga bata? Amen. Ilang oras nyo po inasikaso ang mga bata? 1 oras. 2 oras. 2 oras. Sino po yung nagluluto? Amen. Ilang oras nang hihiwa? Naghihiwa. Isang oras po. O, preparation sa pagluluto. Okay. Kung susamahin po lahat ng pagkilos, kasama na yung pagkain, pagligo, pag-aasikaso, mga ilang oras? 3 oras. Minsan nga lagpas pa. Lalo po siguro sa case ni Inay. No? Alam naman po natin ang kilos ni Inay ay hindi na kasing bilis dati.
Pero may katulong na rin siya nagluluto ngayon, si Abby. Ayan. Parang gusto niyo magpaluto ng masarap na pagkain na. Ayan. Di ba po, minsan tumatagal. So ano nga po yung kaninang word natin? Adjustment. Kung alam mo na 3 hours ang preparation mo, huwag kang gigising ng alas 7. Yes. Kasi aabutin ka ng alas 10. Po. Pagising ko kanina, wala pang pipe. Pagpunta ka sa kusina, wala pa lang gasol. Ayun, yan. Ayan. Ayan. Ayun po, yung mga ganon, rare cases. Ayan. Pwede rin, walang gasol. Ayan, yung mga ganon ay rare cases. Amen. Ibig sabihin mga, ano tawag na doon sa English? Ayan, unexpected events. Pero kung linggo-linggo, ayan, doon na magkakaroon ng problema. Pero, pwede ba palakpakan natin ng Lord? Ang inay sigurado 2024. Hindi ko pa nakita dumating na ano, ng 9:30 ano ngayon lang kasi walang gasol. Ayan. So, ulitin natin. Kung ang preparation mo ay ganong oras, you need to adjust. Amen po ba? Kasi parang gagawin natin, ay, maunawaan naman. Pero sabi nga din, doon makikita kung gaano ka ka-excited. Amen po ba? May bumbero tayo. Ayan po si Jeremiah. So, napakalaga po yung word na adjustment. Ang tanongin ko sa inyo ngayon, mabuting bagay po ba na mayroon tayong adjustment? Amen. Alam ba natin na mabuting bagay ang mag-adjust? So, pag di mo ginawa, ikaw ay, ano daw? Nagkakasala. Malinaw? Amen. Akala natin kasi kapag nagkasala, yung talaga yung alam lang natin na magsalita ng ganito, gumawa ng ganito, pero pati pala yung alam mong mabuti at hindi mo ginagawa. Amen po ba? So, ano ulit? Adjustment. Halimbawa na lang ganito, para hindi ka antukin sa araw ng linggo. Anong oras ka natutulog? Sa araw ng Sabado. 8. Sino po dito yung linggo na natutulog? Ng alas 2 o alas 3? Alauna. Kapatid, hindi ko aasahang nakadilat ka. Kasi kulang ang tulog mo. You need to adjust. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi nga alam mo mabuting bagay yun. Na ikaw ay gising na gising sa araw ng linggo. Pero pag hindi mo pinagandaan, hindi ka nag-adjust, anong tawag? Ikaw ay nagkakasala. Haharap ka ba? No? Sa Panginoon mo na inaantok ka. Napipikit-pikit ka. Pag umarap ka ba sa ibang tao, gusto mo ganyan ang itsura mo. Nagpapakit ka, baka sambalin ka. Papakit ka sa akin, pikit-pikitan mo ako ha. Ang cute mo. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Lord ngayon maging responsable sa oras. Amen? Praise God. No? Marami sa atin na talagang tinamahan sa bagay ng oras. At nagbabago naman. Amen? Kaya palapakan natin ng Lord. Sabi nga, no, time is good. Hindi mo kayang ibalik, pero bakit minsan nagagawa natin sayangin? Kala mo ba pag ang oras sinasayang mo, oras lang hindi, sarili mo ang sinasayang mo. Oportunidad na pwede dumating ang sinasayang mo. Yung mga bagay na pagkapalang natanggap mo na sana, sinasayang mo. Kaya nga minsan, di ba, nagiging biruan natin. Nung nagpaulan ng agandahan, natutulog ako. Nung nagpaulan ng kaputian, tulog siguro ako. At minsan, biro pa natin, ay, hindi ako nakikinig niyan. Dinidiscuss yan eh. Di ba? Kasi hindi mo pinapalagan yung oras ng time na yun. Amen po ba? So, kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, maging responsable tayo sa oras. At matuto tayo ng punctuality. Para tayong, alam niyo, parang yung sermon natin ngayon, parang sa school, ano? Alam niyo yung GMRC. Good moral and right conduct. Alam niyo po ba, sa law na binigay ng Lord kay Moises, kompleto yun. Meron din po kasama doon na moral law. Hindi lang spiritual law yun. Meron din tinatawag doon ng mga moral law. Kaya, napag-usapan natin itong bagay na to. Kasi hindi lang tayo spirituality minomold ng Lord, pati yung moral natin. Yung good character natin. Amen po ba?
Kasi mga tao tayo eh. Umaharap tayo sa ibang tao rin. At din tao rin tayong umaharap sa Diyos. So dapat makita sa atin yung good character. Amen po ba? Ayan. So malinaw po ba yan? Next natin. Sinasabi rin dyan na kapag meron kang lacking punctuality, binabayalit mo rin yung great commandment. Ano ba yung great commandment? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Sa paanong paraan? Balik na naman tayo. Mahal mo ang Lord, pero late ka. Sino rito yung, kasi di ba kabataan, hindi ka lang alam, sino rito yung makipag-date na? Naalala ko tuloy. Sino na mapag-date na rito? Ako. Ayan. Walang nagtataas. Naalala ko. Yung unang date namin natin, late ako. Ayan. Late talaga ako. Oo, usapan namin 4, dumating ako 5. May reason siya. Bakit? Kasi akala ko paborito niya yung binili ko. Nag-pay na siya. Pagdating doon, hindi naman pala niya kinain. Ako rin ang kumain. Tapos magbiyahe pa ako ng mga siguro isang oras mahigit. Yeah. Pero dahil nakita ko yun, sabi ko, baka gusto niya. Pero no excuse, mali ko pa rin yun. Kasi ang usapan 4, hindi ko pwede sabihin dahil bumili ako ng ano. Buti na lang, sinagot niya pa rin ako. Kaya ay, sige na, kahit late. Okay mo naman. Pero, di ba, ayaw natin nililate. Actually, pinapawisan na ako nung nasa biyahe. Aircon naman yung bus, pero may pawis. Kasi late eh. Na mahirap talaga, no? So, sabi nga, no, paano daw tayo magbibigay, o magpapakita ng pag-ibig sa pagbibigay ng oras? Ayan. Sabi niyo nga po ulit, sa pagbibigay ng oras, sabihin niyo po, 1, 2, 3, sa pagbibigay ng oras, Bigyan ng oras. ikaw ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Kung may napapakita ng tunay ng pag-ibig. Sa pagbibigay ng oras, ikaw ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Kaya nga sinasabi natin, di ba, tayo mga magulang, hindi na tayo puro trabaho. Amen po ba? Bilang asawa, hindi na tayo puro trabaho. Na pagdating mo, wala ka ng oras sa partner mo. Na wala ka ng oras sa mga anak mo, matutulog ka na lang. Hindi ka nagpapakita ng pag-ibig. Nagpapakita ka ng pera lang. Amen? Ano pa rin ang best na nagpapakita ng pag-ibig? Time. Amen po ba? Kaya ngayon, yung sinasabing love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Kapag nalilate ka, nababiolate mo. Kasi sinasayang mo yung oras na sana time na pakikipag-liig mo na sa Panginoon. Malinaw po ba? So, sino po ang nagmamahal sa Panginoon? Ulitin natin, sino po ang nagmamahal sa Panginoon? So, anong challenge sa atin? Huwag tayo ng mali. Amen po ba? Amen. Simple lang simple lang sa gawain ng Lord. Sabi ko po sa inyo, pag nasubukan po natin, makikita po natin yung benefits nito sa atin. Spiritually at sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Hallelujah. Sabi nga doon sa uli, yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag na missed opportunities. Ayan. Pag sinabing missed opportunities, sinabi nga dyan, alam niyo ba na isa sa malungkot kapag may nalilate tayo, mas makakapas natin yung bisita. Amen? Yung bisita nandito na, tapos yung mga tatayo, makikita nila. So, wala na tayong isang oras, kamustahin sila kasi nagmamadali na tayo. Pero kung maaga ka, mawi-welcome natin sila. Amen po ba? Sino yung maaga kanina? Si Ate Maris. No? Na-welcome mo sila Kuya Job, tsaka si Ate na. Kasi maaga. Amen po ba? Pero kapag late ka na, alusunin mo na sila, dalagpasan mo na lang kasi kailangan mo nang maupo. Kailangan mo nang pumunta dito. Amen po ba? Nawawala yung oportunidad na ikaw ay makapag-connect sa ibang kapatiran. Especially sa ating mga visitors. Amen po ba? Ayan. So, yung oportunidad na yun, so sabi nga napakahalaga ng bawat minuto. So, sa bawat minuto na nasasayang mo, yun yung oportunidad na nawawala sa'yo.
Amen po. So dapat po maging maaga tayo para wala tayong namimiss na opportunities. Sabi ko nga kanina sa pag-aawitan, pag namiss mo yan, namiss mo na i-declare ng Lord sa'yo kung sino siya habang umaawit ka. Kapag namiss mo naman, nasa kalahatian ka na ng sermon dumating, namiss mo na yung point number 1. Ayun pala yung kailangan mo. Amen? So, ang daming oportunidad kang mamimiss kapag ikaw ay hindi nagiging nagbibigay halaga sa oras. Amen po. Ayan. Sige, next tayo. Yung tinatawag na value in practicing punctuality. Ano nga ba nangyayari? Ilan lang naman ito. Una, it will make us a better person. Sino dito ang gusto maging better person na? Amen. Lahat naman siguro. But then, you will not be a better person kung hindi ka kikilos, kung hindi ka matutunto, at hindi ka rin magpapaturo. Amen po ba? So, practicing punctuality actually makes you a better person. Masarap kausap to. Amen? Mapagkakatiwalaan to. At higit sa lahat, yung sinasabi ng Lord, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Maging dito sa gawain ng Lord, si Lord ang bahala mag-promote dun sa mga anak niya na alam niyang nagbibigay ng halaga sa oras. Amen po ba? So, it will make you a better person. Next. Ano daw? It will make us a better servant. Amen. Sino rito nangangamuhan? Pag na-late ka, galit na galit yung amo mo, no? Ayan. Meron ba nang dumating ka late ka, sinabi pa ng amo mo, sorry ha, pinapuntahan na ng maaga masyado, pwede ka namang late. Di ba? Hindi. So sinasabi nila, sino yung nagkakaroon ng bonus? Kapag magpapasko, di ba yung natutuwa yung amo? Amen po ba? Yun talagang sabi, ano sipag ko, maaga to. Hindi to nalilate. Gagawin kong regular to. At tatagdagan ko sweldo nito. Amen po ba? Ganun din. As we serve God dito sa kanyang iglesia, para ikaw ay maging better servant, ay nakakakitaan ka na may pagpapahalaga ka sa oras. Every Sunday lang ba? Lalo sa atin, na mga tumatayo na, nakikita-kita tayo, prayer meeting, practice. Amen? So ano dapat doon? Napapractice natin na hindi tayo nalilate. Sabi natin, hindi nalilate. Ayan. Praise God. So, napakalaga po nun dahil it makes us a better person and it makes us a better servant. At isipin niyo na rin po ano pang marami na mas makakapag-develop sa'yo kapag ikaw ay natutong mag-handle ng oras, ng time sa tama. Amen po ba? Ayan. So, sabi nga po dyan, ito na tayo sa panghuli. Ilang bagay lamang ito. Ayan, sige kuya. Ayan, sabi rin dyan, it has a big impact to other people, especially to our visitors. Lalo na kung ang bisita natin talaga, may higpit sa oras. Napapansin nyo ba yung iba sinasabi nga kaya nila bumalik ang tagal ng service? Uy, mahaba ng service dyan. Bakit? Kasi late na nagsisimula. Bakit? Kasi late na ano daw po? Dating. Ayan. Pero kung maaga tayo nakapagsimula, maaga rin tayo matatapos. Proven na ba yun? Opo, proven po yun. So, dyan din tayo makikita ng mga visitors natin. Kaya, we need natingnan natin na mahalaga ang pagiging maaga. Sige Kuya GD, next. So, how to be on time. Nabanggit ko na kanina actually ito, pero balikan lang natin. Ano daw po yun? Plan early and start early. Paano ba tayo hindi magiging late? Plan early and start early. Kung alam mo maglilinggo, Sabado pa lang, isipin mo na ang gagawin mo. At pag araw ng linggo, magsimula ka ng mas maaga. Sabihin mo sa katabi mo, mas maaga. Mas maaga. Ayan. Ayan lang naman po talaga ang susi. Mas maaga. Actually, alam na natin yan. Kaya nga, sino rito? Ayan, tanungin natin. Sino rito yung naranasan nyo na yung orasan nyo? In-advance nyo na 15 minutes sa bahay para hindi kayo malate.
O 10 minutes lang, sino yung nakagawa na nun? Wala. Hindi niya nagawa yan. Hindi naman si pastor po ginawa ko yun. Yung orasan, ina-advance ko siya ng 15 minutes. Para alam ko na yun yung tamang oras, pero actually advance siya ng 15 minutes. Bakit ko ginagawa yun? Kasi ayokong mali. Ayokong maghabol sa oras. Hindi ko naman sinasabing gawin ninyo, but then, pinapakita ko lang isang magandang bagay na, ano daw yun? You plan ahead. Amen po ba? Kasi minsan nag-a-alarm tayo. Pag-alarm, pipikit ulit tayo. Amen o no? Amen? Amen. Pangalawa, nagpapagising tayo. Nung ginising tayo, galit pa tayo. So, hindi po dapat ganon. You need to plan ahead para hindi ka malate. Amen po ba? And you need to start early. Kailangan mas maaga. Kapatid, ilang beses pa lang naman ito gagawin sa isang linggo sa sakripisyo na ito. Mga kapatid, isang beses lang. Para sa Lord na eh. Amen po ba? Na talagang kaya natin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin. Kaya natin yan. Tutulungan tayo ng Panginoon sigurado. Amen. Next. Ano daw yan? Plan to arrive 15 to 30 minutes before the scheduled time. Isa po yan sa napakagandang gawin. I-aim mo na dumating ka ng 15 minutes or 30 minutes early. Amen. Kapag hindi mo sinet sa puso mo, laging okay na lang sa'yo na nick of time ka darating. 1 minute na lang, 2 minutes na lang, no? Pero dapat tayo, nagiging ahead tayo. Sabihin natin, gusto kong dumating doon, 15 to 30 minutes before. Amen po ba? So sabi nga po, no, hindi ko ito tinuturo sa inyo, no, dahil sinasabi ko lang. Nakatayo po ko sa inyo ngayon dahil by the grace of God, praise God, nagagawa po natin. Sa amin po sa bahay, no, talaga pong ginigising ko sila maaga. Kasi sabi ko, linggo ngayon, napagalitan ko pa nga sila minsan. Pag sa school, pag sinabi ko papasok, tayo agad kayo. Pero pag linggo parang ang bibigat ng katawan ninyo. Tayo. Magkasikaso. Ayan. Sasabihin ko mamaya-maya, nandiyan na si Kuya Lance sa si Ate Robin din sa labas. Yan nga, 8:30 nandun na sila sa labas. Eh, no? Maaga rin itong dalawa eh. Praise God, dala. No? Sabi nga po, no, itinuturo namin po sa inyo, sinabi ng Lord sa akin na ituro sa bawat isa sa atin. Kasi po, tested and proven na kung gaano kaganda kapag nagagawa natin. Amen po ba? Ang pagiging maaga. Sabi nga daw, ano yung kasabihan nila? Daig ng maaga ang masipag. Totoo yun, sa tingin mo. Minsan, na-apply talaga ng totoo eh. Kasi kahit gano'ng masipag, pag na-late, wala yung sipag. Pero yung maaga, ibang klase. Amen po ba? So, meron po ba tayong nakuha ngayon sa aral natin? Amen. Punctuality. At siya nakapaloob, isa sang mabuting bagay na dapat natin ginagawa. Kaya nga sinabi ron sa James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Mga kapatid, uulitin ko, mabuting bagay na sa gawain ng Lord ay hindi tayo Pangalawa, mabuting bagay na napagkakatiwalaan tayo pagdating sa oras. At mabuting bagay din na nagkakaroon tayo ng responsable na paghawak sa ating mga oras. Amen po ba? I pray na itong word na punctuality ay isa sa bitbitin natin sa pagiging Kristiyano natin habang nandito tayo sa mundong ibabaw. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon.